sa wala ng ating CCM, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCM News Filipino News Channel TV 83. Ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Audio Jungle. Isa pong magandang umaga ang aming pong pagbati mula po sa isang malayong silangan na tukoy na ng ating bansa ang tinutukoy mula po doon sa ating spiritual o Biblia, na kung saan ang ating pong tinutukoy ang whole archipelago na binubuo po ng Luzon, Visayas, Mindanao, at Palawan, Borneo. At ipagpamanin po ninyo, dahil yung ating mga mapang yan ay wala, at sa susunod ay magdadala po tayo rito. Ano po? At isa nga po palang magandang umaga ang aming pong pagbati mula po doon sa ating pong mga giliw na mga taga-subaybay at mga taga-panood ng ating programa. Sa pamamagitan po ng CCN News Filipino Views ay tayo po ngayon ay narito at naimbitahan po tayo ng ating pong magiting na kapatid na Muslim na si Datu Mads Pangulima. Maraming salamat sa iyong pag-iimbita, kapatid na Mads Pangulima. Salamat at tayo po ay narito ngayong umaga upang sa ganon ay magtulong-tulong, pag-isahin natin ang ating pong mga suliraning kung saan ay napipinto tayo po ay baka maubusan ng lupain sa ating bansa. At siyempre, ayan po ang ating pong tutunguhin, pero bago po yan, ay kailangan po muna tayong bumati sa ating pong pinagpipitagan na kapatid Daniel Balmonte Prianesa, legit, legal at executive administrator ng Acopiado State. At siyempre, yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago pagtalagay po niyan ay atin pong batiin ang mga Cleanland Title Crusaders Incorporated officers na si President Diosdado Lopez ng at Secretary
na si Nelva Bustamante at siyempre yung ating masipag at agresibong admin na officer natin na si Evelyn Cabual. At siyempre, doon ba sa iba pang mga opisyalis po natin, ay kailangan po nating mabati. At ipagpamanin po ninyo kung hindi ko nababati ang inyong mga pangalan. At kayo po, sa ating tuloy-tuloy na pagpapatuloy sa ating programa, na ating programa ay usaping panlupa. Cleanland Title Crusaders. Ano po? At siyempre, tayo po ay ipagpamanin po doon sa tumatawag. Nakasalang po tayo ngayon. Yung mga tumatawag, please lang po, pagkatapos po natin programa, saka po kayo tumawag. At sige po, patuloy po tayo sa ating usaping panlupa. Alam niyo mga kasama, kaya po kami ay nagkaisa ng Christian Muslim United Unification Organization ng ating bansa sapagkat tayo po ay alam ng mga kapatid nating Muslim mula sa kanilang bayan sa Mindanao ay unti-unti na pong nauubos yan. At kaya nga po sila ay kung saan-saang lugar na nakikituloy at sasabihin tuloy sa atin ay mga tawag nito, estranghero. May estranghero ba sa sariling bayan? Na dito na tayo pinanganak at ang ating mga nino ay naririto. So, hindi po tayo magiging estranghero. Manapa, estranghero ang mga dayuhan. Ano po? Pero liwanagin po natin. Malinaw na malinaw sa ating batas, sa saligang batas, na alam ko, sa aking pagkakaalam, pagkuman ninyo at hindi ko po dala yung batas na yan, hindi dapat magkaroon ng ownership ang mga dayuhan. Pero magtatanong tayo. Kumusta po Mr. Elaray, Mr. Bureau of Lands, Mr. Dar? Bakit po karamihan sa kanila o nagmamay-ari na mga malalawak na kalupaan sa ating bansa ay mga Chinese? Sampu lang po natin yung amin pong mga inikot ni Tini Kadayday mula Luzon, Visayas at Mindanao. Amin pong mga natutulong at nasusuportahan sa atin pong sa bilang Cleanland Title Crusaders ay karamihan po yung mga Chinese ang complainant, pero nire-represent ito ng mga kapwa nating Pilipino. So para sa amin pong programang ito, sana pag-aralan nating mabuti ang usaping panlupa. Tayo po ay babasa ng ilang mga kataga sa ating mga inihanda ng ating kapatid na Daniel Balmonte Prianesa, na kung saan, kung tawagin po ito, ay yun pong Certificate of Title, not the title to the land. Certificate of Title, hindi pala ito titulo ng lupa. Ay ano ho ba ang ibig sabihin? Magtatanong tayo. Mamaya po natin yan na ungkatin. At pupunta muna tayo doon sa programa ng Cleanland Title Crusaders at doon sa programa ng Land Registration Authority. Tama pa, Dato Madge? Tayo po ay magtatanong. At ang ating pong Cleanland Title Crusaders ay nakabase po ito sa legal land title, na kung saan ito po ay kinikilala ng tatlong saligang batas po natin. Simula po noong 1935 Constitution, 1973 Philippine Constitution,
at 1987 konstitusyon na kung saan ang sabi doon sa kanilang pagbibigay kaalaman sa sambayan ng Pilipino at hindi lang po kundi sa buong mundo na ang ating pong kalupaan sa ating bansa maging kabundukan, kaparangan, katubigan at karagatan ay nakabatay sa legal land title. Ang tanong, ano bang titulo po ang nakabatay o pinagbabatayan ng mga whole archipelago? Ayan po yung titulo, Propiedad de Terrenos, Royal Decree 01-4. Dahil nagkaroon po tayo ng pagbabago ng sistema sa ating bansa, simula po noong isinuko ng Espanya, mula po doon sa nakabatay sa Treaty of Paris na nilagdaan ng 5 malalakas at makapangyarihang bansa sa buong mundo noong pong December 31, 1898. Makalipas ang 5 taon, 1898 hanggang 1903 ay pumasok ang bagong sistema ng ating bansa ukol sa usaping panlupa. Na kung tawagin po natin ito ay yun pong Torrent System Law. No po? So ngayon, nare-registered under Torrent System ang titulo Propiedad de Terrenos Royal Decree 01-4. Kaya po ito kinilala ng Torrent System Law bilang isang Torrent Title in Character na naging Original Certificate of Title number 01-4. Ngayon, nagkaroon po ito ng mga expediencies o mga anak-anak. Ibig sabihin, Transfer Certificate of Title na nasegregate po noong 1932, 1934, 1935, at 1937. Ano-anong mga TCT po ito? Yung pong TCT 408, TCT number 498, TCT number 407, at TCT number 409. Ngayon, papasok tayo doon sa ginulo ni Julian Morden Taliano noon pong 1997 na kung saan nag-file sila ng petisyon for reconstitution noong pong TCT number 408. Ngayon, isang pang-unawa ang ating ibabahagi. Kung si Acopiado ay 1913 na naging sa kanila ang kalupaan sapagkat ibinenta ito noong mga real owner na si Don Hermogenes at Miguel Antonio Rodriguez at hindi po si Don Hermogenes Reyes Rodriguez. Ano po? So, yan po yung maraming pagkakaiba at marami pong naliligaw sa mga pangunawa. Kaya po, kami po ay naririto upang amin pong iliwanagin. Ano po? Okay, yun po mayroon po kasi ritong lumalabas na kung saan ay sa pamamagitan ng FB o Facebook at mga social media po natin kung saan ito daw po si Princess Kiram ang gamit niya ay ang OCT 01-4. Alam nyo,
ito yung kalokohan eh. Bakit kalokohan? Imbes na OCT T01-4 ay nauna pa yung letter T01-4. Alam nyo, para sa aming pananaw, ay wala naman po akong babasihan pa dito sapagkat ito'y bago sa atin. Pero yung kay Julian Mordentaliano na nagpapakilalang apo siya ni King Tadjin Taliano. Mayroon na namang isang Princess Kiram. Ay mawalang galang sa ating mga kapatirang mga Muslim. Alam ko ang Kiram ay mga kapatid na Muslim. Tama ba, Dato Madj? So ngayon, hindi po natin sinisiraan. Ang tanong, bakit po noong 15, 16, 17, 18, 19 century hindi kayo lumabas? At kailan lang kayo lumabas o para magpakilala noong 2000? Ay mabuti pa si Julian Mordentaliano kasi 1997 lumabas sila. Na kung saan ayan po yung tinarabaho ng ating magiting na researcher sa loob po ng mahigit na 30 taon na si Daniel Balmonte Prianesa ay kanya pong nasaliksik ang mga iba't ibang pamamaraan. At higit sa lahat, yung pong katotohanan na kung saan ay atin po sanang alamin kung ano ang role of law. Yung role of law, nagpapasalamat po tayo sa atin pong kagalang-galang na Chief Justice, Supreme Court Chief Justice. Ano po? Ano bang pangalan ngayon ng ating Chief Justice, Tol? Si Rapi ba? Pagpamanin po natin, unupdated po tayo sa mga pangalan po yan. Pero, noong nakaraang linggo, ay mayroon po tayong mga nabalitaan na nagkaroon ng memorandum na dapat ay ipatupad ang role of law. Ukol po ito doon sa impeachment trial ng ating Vice Presidente. At hindi lang po yung para sa pampolitika. Dahil po meron po tayong dapat tingnang pansin at dapat ito ang pangunahing binibigyan ng solusyon ng pamahalaang gobyerno natin. Nananawagan po tayo sa atin pong mahal na Pangulong PBBM na kung saan ay sumulat na nga po ang Daniel Balmonte Prianesa para doon sa atin pong usaping panlupa. Yung po pala si Chief Justice Alexander Gismondo. Congratulations po. Ginagalang po namin ang inyo pong pagpapatupad ng rule of law at yan po ang hinahanap ng maraming sambayanang Pilipino. Lalong-lalo na po sa usaping court battle ng kalupaan. Ay mayroon po tayong itatanong. Pero teka muna, bago tayo magtanong, ay tapatan po natin ang Clean and Title Movement o Clean and Title Crusaders Incorporated ay mayroon tayong legal title na pinagbasihan. Magtatanong po kami ulit sa LRA naman. Share ma'am ng LRA, ano ho ba ang pinagbabatayan ng Titulo Malinis Task Force? Ako po ay magko-comment bago natin paniwalaan na titulong malinis talaga yan. Paano po, tanong lang po paglilinaw, paano po naging titulong malinis ang inyong mga titulong nakarehistro diyan sa inyong tanggapan? Na kung ang atin pong susundin ay yun pong
Article 39 ng PD 1529 na kung saan sinasabi po doon na a certificate of title shall be a true copy of decree of registration. Ngayon, magtatanong kami, paano po naging legal o titulong malinis yung inyong programang Titulo Malinis Task Force? Halimbawa, lamang dito po sa Quezon City, dahil tayo nandito sa Quezon City. Ang OCT 333, kung tawagin yan ng Bureau of Lands o ng LRA ay Payatas Estate. At ang OCT 333 ay tahasang lumabag doon sa Article 39 ng PD 1529 at higit sa lahat doon po sa Section 31 ng PD 1529 sapagkat ano ba ang sabi dito? Basahin nga po natin itong sinabi ni Attorney abogado po ito ng LRA, Attorney Mary Rose Alconaba, bilang attorney the Second Land Registration Case Division. Humingi po tayo ng certified true copy noong sinasabi niya na ayon sa Section 31. Kaya nung humingi tayo ng certified true copy, ay ikinapi-furnish niya si LRA Administrator Renato Bermejo. Kinapi-furnish niya si Attorney Randolfo Amansik bilang Director to Legal Services at si Attorney Manuel Esplaza III bilang Acting Chief Public Relation and Information Section at si Attorney Jenny Lynn Rose C. Denosta na ito yata yung ating yung Legal and Public Assistant Office ng Anti-Red Tape ng authority yon. So, mga kasama, dahil ang atin pong mga tanong dyan sa LRA, liwanagin po natin. Baka mamaya magkaroon ng encounter ang Cleanland Title Crusaders Incorporated at ang Titulong Malinis Task Force ng LRA. Tahasan nga pong lumalabag ang mga certificate of title o titulo na sinasabi ninyo na kinilala nyong titulo, pero sabi ng batas, ayan po ay certificate of title, not the title to the land. At meron pang isa, yung pong certificate of title is not a source of right. Paano nga magkakaroon ng karapatan ang certificate of title kung wala namang titulong pinanggalingan tulad po ng Titulo Propiedad de Terrenos Royal Decree 01-4 at sumunod, nag-comply sa Torrent System Law na kung saan sabi ng Torrent System ay kailangan magkaroon kayo ng panibagong pagpaparehistro o re-registration upang kilalanin sa ilalim ng Torrent System ng inyong titulo. Kaya nga sundan pa natin ng isang batas ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noong 1976 na PD 892 kung ang lahat ng mga may hawak na mga Spanish title ay binibigyan ng 6 na buwan ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noon na para magamit ninyo ang inyong mga ang inyong mga Spanish title ay re-registration o kaya ay muling itala po ninyo
sa ilalim po ng Torrens system upang ito ay maging Torrens title and character. At diyan naman pumapasok ang mga maraming abogado at iba pang mga marurunong magagaling na kapag-aral sa ating bansa na wala na yung Spanish title, panahon pa ni Kupong-Kupong. Pero kung ang ating batas ang ating susundin, kaya nga po yung rule of law ay maraming salamat na ipinatutupad na ngayon ang rule of law. Hindi ko naman po sinasabing hindi ipinatutupad noon. Kailangan tulad po nito, ho? Excuse me po. So, sabi po ng Section 31 na kung ikaw daw ay mayroong decree, ito po para po, sabi po ni Attorney Mary Rose Alconaba ng LRA, ito ang kanyang paliwanag. Para po sa inyong kaalaman, batay sa Section 31 ng Presidential Decree number 1529 na Property Registration Decree, nilalaman ng dokumentong tinaguriang decree ang isang kumpletong paglalarawan sa lupang pagmamayari ng isang tao. Kaya naman, ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan nito. Kaya kapag na-isyuhan na ng decree ang isang partikular na lupa, intindihin po natin mabuti mga kasama Kaya kung na-isyuhan na daw ng decree ang isang partikular na lupa, ito ay tinuturing na matibay na ebidensya ng isang titulo. Tanong, anong titulo po ba ang pinanggalingan ng OCT 333? Ano bang titulo ang pinanggalingan ng OCT 614? Ano bang titulo ang pinanggalingan ng OCT 355? Ano bang OCT number ang pinanggalingan ng OCT 735, OCT 730? At marami pa pong iba. O ang pagmamayari bukod dito, ang isang original certificate of title ay sumasailalim lamang sa kung ano ang nakasaad sa decree. Kaya nga po decree, sabi ng Article 39, dapat may decree registration number ka. Kaya yan po ang atin pong laging tinutumbok sa larangan ng court battle na nakasaad sa decree. Sa kadahilan ng ito ay hindi maaaring gamitin, tandaan po natin hindi raw po maaaring gamitin ang isang partikular na certificate of title upang tukuyin ang isang lupa na matatagpuan sa ibang lugar. Nako, Diyos, ano ba yan? Alam niyo po mga kasama, kung atin pong titingnan ang bagay na ito, yan lang po ay napakalaking kasinungalingan. Nang noon pong may mga hawak na mga certificate of title upang palayasin ang mga taong naninirahan sa lugar na yan, sapagkat sabi daw nila ay akin ito, nagbabayad ako ng buwis ng lupa, kayo ba nagbabayad? Kaya doon pa lang sa tanong ng mga claimant sa mga kababayan nating mga naninirahan sa lupang yuan, ay hindi na po makasagot. Dahil bakit? Ang sagot na lang nila, Sir, Ma'am, Mayor, kahit pa sino yan. Yung mga nagsasabing kanya ang lupa, may daladalang certificate of title. Sasabihin, Sir, Ma'am, matagal na po kami nakatira dito, dito na po kami pinanganak. Mayroon ngang sumasagot diyan. Kung inyo pong lupang ito, ay dito kami pinanganak, magkakamatayan muna tayo. Ay talagang mangyayari yun kung hindi po ninyo iintindihin ang rule
of law. Sapagkat napakamahalaga sa ating bansa na ipatupad ang rule of law. Sapagkat una, ano ba ang sinabi ng batas? Ito na yung rule of law. Sabi ng batas, a person who claim ownership of real property is duty bound to clearly identify the land being claimed in accordance with the title on which he enforces his right. Okay. Yung pinaliwanag ko na hinahanap ng Article 39 at ng Section 31, doon tumutukoy ito. Ay bakit paano kaya nga po tanong natin doon sa LRA na titulong Malinis Task Force, paano naging malinis yan? Kung ang kanilang mga decree record number ay nasa iba't ibang lugar. Wala po diyan sa lugar na tinutukoy ng certificate of title mo. Okay. Isang pagbati po sa atin pong mga giliw na mga taga-subaybay na sila ka Renato Magpuk ng Bataan, sila ka Evelyn Cabual ng Bagong Silangan, at siyempre, yung mga taga-CCN News publisher, thanks, RTO, all of viewers, and CGN patrollers, ayun po, puro mga CCN patrollers po ito, Pasensya na kayo, wala yung pangalawang mata ko. At si ka Alan Aragon, at siyempre, ang atin pong magiting at agresibo, nagpapatupad talaga ng tamang batas o ng rule of law. Diyan sa barangay General Lim, Orion, Bataan, Kagawad, Woner, Gakutan. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay, sabi ng ating kagawad. Magandang umaga po ka, Bobby. Tuloy lang po ang pagsisiwalat ng katotohanan sapagkat kung walang mga viewers, walang makikinig, kumuha pa ako ng kursong teacher. Kung wala naman akong estudyante. Ganon pa man, kami po, kahit na hindi namin ito pinag-aralan sa loob ng mga eskwelahan, pero ito po ay napag-aralan natin sa kasaysayan ng ating pamumuhay. Natuto tayo sa tamang karanasan. Mas, sabi nga nung mga iba, mas magaling ang may experience kaysa doon sa gumraduate na may degree holder. Yan. Yung mga lisensyado. Excuse me po. At siyempre, meron pang isa. Okay. At sa atin pong pagpakilala ng ating programa, ay siyempre, at yung sa CCN News, Filipino Views TV, meron pala tayo CCN News, Filipino Views TV. At sana po ay atin pong itong subaybayan. Sapagkat kung hindi po natin masusubaybayan ito, ay wala po niyan sa kalye. Maliban na lang kung kami po tatawagin o imbitahan ninyo. Diyan tayo sa kalye mag-uusap. Ngayon, kung gusto niyo sa kalye tayo, maghanap po kayo, magtawag kayo ng mga gustong matuto. Maraming salamat. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino Views
Channel TV 83. Okay, sa ating pagbabalik, atin pong pagpapatuloy ang ating pangunawa at pagsisiwalat ng katotohanan. Atin pong tanungin na naman ang isang Turing system. Ano ba ang Turing system? At magpapaliwanag po dyan ay ang Turing system mismo. The Turing Act all, tama ba? Malinaw, sorry po The Turing Act all have a common purpose and general. They establish a system for the registration of titles to land, whereby the official certificate of title, if title, will always show the state of the title and the person and whom it is vested. Sino ba ang may sabi nito? Ay ang jurisprudence po natin na si Noblias and Noblias, Registration of Land, Title and Deeds, page 66, edition of 2007, revised edition. So, katulad ng atin pong mga paliwanag, na ang ating pong mga sinasabi dito sa ating pong himpilan ay mayroon po tayong mga basihan. Ano po? Kasi kung hindi po natin ito pagbabatayan ng mga batas o ang Turing System Law, kaya nga po ang Turing System Law ay nagsasabi ng mga katotohanan at pawang katotohanan lamang na kung saan ay sinasabi nila, laging sinasabi ng mga kalaban nating abogado, collaterally attack daw. Pero sa susunod po natin yan i-discuss para nang sa ganon, ipagpamanin po ninyo, hindi ko po dala kasi yung desisyon natin doon sa Pilmal Development Corporation. Diyan po sa may St. Monique, Binangunan, Rizal. Okay, bigyan po natin ng konting pansin ito pong nilakad natin doon kay Attorney Romeo Natividad Bartolome, sapagkat tayo po kahapon ay nandoon na kasamang Mads, kapatid na Mads, andun tayo kahapon dahil yung atin pong mga kasamahan at may mga deed of assignment kay Daniel Balmonte Prianisa ay binigyan ng summon order ng sheriff order, at binigyan po nila sila lamang ng ng 5 araw, ultimatum. Grabe Pero ang tanong, kababi, noon bang magkaroon ng desisyon, nagkaroon ba sila ng paghaharap sa hukuman? Yun po yung tanong natin, hindi po nagkaroon ng paghaharap. Nagtataka nga po kami kung bakit po nagkaroon ng kagad ng desisyon. At nagkaroon ng pagharap ito pero ibang tao at hindi po kasali yung ibang mga tao na kung saan yan yung ginawa ni attorney kahapon na omnibus motion. Na malinaw po pala sa ating yan, yung rule of law pa rin Rule of law pa rin po ang nakabatay o pinagbabatayan dapat natin. Na nagpapasalamat tayo kay Attorney Romeo Natividad Bartolome na kung saan ay kanya pong talagang tinutupad at sinusunod. Kung ano yung rule of court, yun po naman ang kanyang sinusunod na hindi naman siya nagkakamali. Alam nyo, pagka nagkamali ang isang abogado, yun na. Alam nyo, hindi po porkit abogado, hindi ho nagkakamali. Aminado naman po yan. Tao lang naman tayo.
kahit naman po kahit sino, lahat po tayo nagkakamali. At yung pagkakamali pong yan ay itinatama. Kaya nga po dapat ay ibatay natin sa ating at sa nakabatay sa ating batas o sa kaya nga po yung rule of law dapat ipatupad. Magtatanong pa tayo na ang torrent system, ano ba ang torrent system? Sabi pa rito, the certificate of title shall be a true copy of decree of registration. Ito po yun yung Article 39 ng PD 1529 na kung saan ay diniscuss na po natin. Ano pa ba ang sinasabi ng torrent system law? Ito po, a torrent certificate accumulate in one documents a precise and correct statement of exact status of fee simple title which an owner possesses. Okay? Ayan po yung pinaliwanag po natin kanina na kung saan nauna yung paliwanag. At siyempre, at pag tayo po naman nagpaliwanag ay nakabatay nga po yan sa mga torrent system law na umiiral sa ating bansa. At ano-ano pa ba ang mga dapat po nating alamin na dapat po nating sundan? Mayroon pa hong sinasabi rito ang torrent system na kung saan ito po ay bahagi doon sa mga pinaliwanag ko kanina. The certificate once issued is the evidence of the title which the owner has. Ligarda et al. Versus Lady 31 Philippines 590 1915. Na kung saan matagal na pala mga panahon ito, kaya lang sa dami ho ng ating problema sa ating bansa, bakit nga ba nakakalimutan? Bakit nga ba sinasabi natin na dapat ipatupad ang rule of law? Sa tingin ko, ito opinion ko lang naman mga kasama, Dato Madge. Bakit ba nakakalimutan na ipatupad ang rule of law o ng ating yan? Mayroon akong comment o mayroon akong nakikita nang dahil ba sa mga kalansing ng pera. Tika, may kanta nun si Freddy Aguilar nang dahil sa kalansing ng pera. Yan huwag ho natin pairalin na dapat ngayon magpasalamat tayo dahil kay elect Senador Rodante Marcoleta, ang lahat ng mga nasisilaw sa kalansing ng pera, humanda na po kayo. Tama ba, Dato Madge? Yan po ang ating susubaybayan at ating pong babantayan. Nagpapasalamat nga tayo at mayroon po tayong isang matatag, matapang at naninindigan na naaayon sa batas. Hindi kagaya ng iba, booking na, humihirit pa. Di po ba mga kasama? Yan po. Okay, magtatanong ulit ba tayo? Ano pa ba ang torrent system? O ano pa ang paano ba natin kikilalanin ang torrent system? Ito pa. A torrent certificate of title is the best evidence of ownership of the land. Described therein. Sino may sabi po ba? Si Villanueva versus Court of Appeals 198 Escra 472. Ching versus Court of Appeals 181 Iskra 9 years of George Bulpil versus Court of Appeals. Ayan po yung mga jurisprudences po natin. Sapagkat kung jurisprudence po yan, ayan po yung rule of law. Dahil yan po ay napagpasyahan ng matibay, malinis, malinaw ng kataas-taasang hukuman. Ano pa ba? A certificate of title is a mere evidence of ownership. It is not the title to the land. Di po ba? Ngayon, hindi ho pala na pagkukunan ng karapatan ang certificate of title. Pero magtatanong tayo doon sa atin pong, ayan dito po diyan po may Angat Bulacan, may hawak ang ating abogado na si Attorney Romeo Bartolome, na ang hawak niya dyan ay dalawang klaseng kaso na civil case
At ngayon, papunta nga po yung ating kapatid doon sa kay Atty. Bartolome upang isumiting niya ang dumating at natanggap niyang nila na na order. So pangatlo po 'yun. Bali apat na po 'yan. Apat, yung isa na dismiss na at nagkaroon ng finality. At dito naman sa may Binangunan Rizal, ayan po yung mga gamit nila ay mga pawang mga certificate of title, hindi po na pagkukunan ng karapatan. At ang mga decree registration number nila ay wala rin naman po doon sa mga lugar na ating binabanggit. At diyan po sa Norsagaray, Bulacan. Kila ka Edwin. Excuse me po. Kila ka Edwin po. Diyan sa may Sapang Kawayan, Norsagaray, Bulacan. Ngayon, dahil po dyan ay nakita po natin na yan po ay isang pre-patent. Pre-patong kung tawagin natin yan. Ngayon, ang pre-patong ay kailangan po dyan atin pong tingnan kung mayroon ba. Ayan po yung administrative title natin. At ang tanong, sinong administrative title? Sino ba nagbibigay? DENR, DAR, at siyempre, ang tanong dyan, kung nagbibigay sila, ay pag-aari po ng gobyerno. Tama po ba? Kasi ina-award po ng gobyerno. Magtatanong tayo, Sir, Mr. Secretary ng DNR, Ma'am, Ma'am pala yan, kasi ang ating Secretary ng DNR ngayon, pag-aari po ba ng DNR po, kung bakit kayo po ay nagbibigay, nag-i-issue ng mga pre-patent title, lalo na po yung special patent. Nagtatanong lang naman po kami, wala pong masamang tinapay, masamang kahulugan doon sa pagtatanong. Hindi naman masamang magtanong. Dahil mayroon po tayong sasabihin pa rito. Ano bang mother title ang mga pinanggalingan po ng ibinibigay po ninyong pre-patent title sa mga magsasaka natin? Nagtatanong lang kami po, mga Mr. and Miss Sir Ma'am ng DNR, yung wala ho bang mga mother title yan? Kung atin pong tatanungin at babasahin ang mga binibigay niyo mga pre-patent title, ay mayroon po. Mayroon po yan. Hindi po pwedeng wala ng pinanggalingang original certificate of title. Tulad ng sinabi natin kanina, kung mayroon mga original certificate of title o OCT, anong titulong pinanggalingan? Nagtatanong lang kami, sir. Okay, sabi po ng isang jurisprudence po natin o ng isang batas o ng ito yung pagpapatupad ng rule of law. Tama ba, kapatid na Madge? Ayon po dito sa inihanda ng ka-Daniel Balmonte Prianesa, if the certificate of title OCT is void, all subsequent certificate of title TCT derived therefrom are also void, because the tourism of the spring cannot rise higher than its source. Sino may sabi? Si De Santos versus Intermediate Appellate Court, 157 Iskra 295, Kalalang versus Register of Deeds of Quezon City, Iskra 88. So, ayan po yan. Kung declared void na po pala ang mga mother title at lahat pala ng mga TCT, yung mga anak nito, ay kasama sa wala na rin visa. Ngayon, nagtatanong tayo, lalo na po dyan sa may Norsagaray, kila ka Edwin, ang mother title nila ng pre-patong ay OCT 223. 223. Pero sabi po doon sa LRC Civil Case Number 3957-P, nag-file ng petisyon ng Republic of the Philippines noong 1962 at magkakaroon sana ng
decision in favor of the government ay nagbigay ng summon supoy na ang all over ears na mga akupyado. Pero dumating po yan, kaya po siya ay nag-file ng intervention. Ano po? So, base po doon, ang Republic of the Philippines mismo, sa pamamagitan po ni dating Solicitor General Felix Macaciar, na nag-file sila ng petition for reconveyance, whiting, annulment of all original certificate of title number 01 up to 100,000 except that OCT number 01-4. At ngayon, diyan ho ba sinasabi ninyo mga sir, lalo na po yung dating sir natin na si dating chairman ng HUDCC, ng HUDC pala, sorry HUDC, Housing Urban Development Coordinating Council, na sa tanggapan ito ng Vice President. Ngayon, bakit mo ba isinama, Mr. Attorney Chito M. Cruz, si Daniel Balmonte Prienesa, doon sa listahan ng mga professional squatter in a squatting syndicate, pero hindi naman ninyo sinasampahan ng kaso na criminal under Republic Act 7279, yan yung saudha, na dapat ninyong sampahan muna ng kasong kriminal bilang professional squatting syndicate. Hindi ko po dala rito yung paliwanag ng Kadani Prianesa doon kay Pangulong Duterte. Yan po yung tinatawag natin na premedicated act of NDFAS. Sa susunod, dadalhin po natin. Pagpamani mo na kapatid na Madge, Pangulima, kung hindi natin nadala po yun, kasi alam mo naman, biglaan ang iyong pag-iimbita. Pero sa susunod, atin pong dadalhin. So, okay po. Mayroon po tayong 5 minuto ang natitira para sa ating oras. Sa mga susunod po nating mga pagsisiwalat, ay atin pong liliwanagin ng husto at naaayon sa atin pong mga dokumento. Dahil mahirap po kasi magsalita sa atin pong social media nang wala tayong pinangahawakang dokumento. At maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay sa ating programa ng ating pong CC News, Filipino Views. At siyempre, sa ating pong Cleanland Title Crusaders Incorporated. Magandang umaga sa inyo at huwag po natin kalimutang mag-share upang sa ganon ay marami po ang makakaalam ng katotohanan. At kung mayroon man na gusto kaming makausap ng personal, marami ho nagtatangka sa amin na kami po'y kausapin. Pero alam natin, alam nyo sa totoo lang, napakahirap ng ating kalagayan dahil ito po'y usaping panlupa. Kami po, bilang isang naninindigan, bilang mga Pilipino, hindi ko naman sinasabi na gayahin natin si Andres Bonifacio. Tayo po naman, siyempre may dugong Pilipino. Pilipino tayo, ha? Yan ang magandang umaga po sa inyo at ang inyo pong lingkod, Leonardo Bobby Medaflor. Meron pa ba? Meron pa tayong may 4 na minuto pa tayo, ha? At atin pang tingnan pala, mayroon pa ho tayong isang presidential decree ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na kung saan ito po yung PD 1143 kung saan ang DENR po ang inatasan nito para hatiin ang buong Pilipinas sa 2 parsela. At ayon po dito, sa Parcel 1 ay binubuo po. Sandali lang. Nasaan na ba yun? Ito po yung Parcel 1 na binubuo po ng 30,695,700
700 hectares. At ang parcel 2 naman ay binubuo ng 45,424,500 hectares. Magtatanong tayo, may titulo po bang binanggit si titulo ho hindi po certificate of title. Titulo, may binanggit po ba si Pangulong Ferdinand Hidralin Marcos na ngayon ay tatay ni ang ating Pangulo na PBBM. Ang binanggit po rito, may binanggit po bang titulo? Section 9. Section 8 po, sorry po, Section 8. The title to represent the Parcel 1 and Parcel 2 of the Philippine Archipelago is Titulo de Propiedad de Terrenos, Royal Decree 01-4. Ayan po yan. Sinasabi nila na may mga protocol pa kayo. Null-and-void na yan. Yan po sinasabi. Alam nyo, may batas po tayo dyan. Tapos ano pa ang sabi? Hindi ho ba natin napapansin ang mga sinabi ng ating Pangulo? Sabi po dito, Section 9, all legitimate occupants of land in the Philippine who by laws are qualified to acquire land should be medyo malabo po sorry po should be first consent, then the holder in whole or the part of Titulo de Propiedad de Terrenos of 1891 Royal Decree 01-4 Protocol. Yan. Excuse me po. So, yan po yung bahagi natin. Ngayon, ang tanong, alam nyo po ba, sa totoo lang, ayan pong hindi maganda sa ating bansa Pagka mayroon pong mga umupo na mga may self-interest, ay binabago nila. Pero ang tanong, nababago ba yan? Hindi po. Magandang umaga po kay, Nelka Bind Kamid, at Maricel Zara Riblora. Magandang umaga po sa inyo. At replyan po lang namin kayo, pero na-replyan na po namin kayo ng ng pagbati sa inyo. Magandang umaga sa inyong pagsusubaybay sa ating pong programa. Maraming puso, Yan. At siyempre po, yung pong mga ginagawa ng ating grupo, ng ating pong lalong-lalo na po ng Kadani Prianesa, At ito pa, mayroon bang kayong naipanalo ka, Bobby? Hindi lang po naipanalo, kundi nagkaroon na po ng pagpapile o pagpapawalang saysay. Wala na pong bisa nga yun. Bakit pinawalang bisa pa? Ay alam nyo, ganyan to po talaga ang gustong mangyari ng mga pasaway. Pinagsabihan mo na, batas na ang ating ginamit, gusto pang magtapat ng panibagong batas. Sige. Kaya sabi ng ating kagalang-galang na Chief Justice ng Supreme Court, ipatupad ang rule of law. Maraming salamat sa ating pong Chief Justice, Alexander Gismundo. Yan po ang bago nating Chief Justice. Sana naman po ay tuloy-tuloy na yan, sir. Hindi lang po ngayon. Kailangan sa lahat ng mga umupo at uupo pa na mga pangulo sa ating bansa. At siyempre, may 1 minuto po tayo, At dapat ay ating pong subaybayan ang ating pong programa. At siya nga po pala, ang ating pong programa dito at pagsalang dito sa programa ng ating tuwing Martes po at Biyernes at Sabado. 3 araw po tayo sa loob ng 1 linggo. At siyempre, wala po kasi akong sariling studio. Kaya nakiki-studio na lang po tayo dito kay Dato Mads Pangulima. Magandang umaga po, Kadani Daniel Prianesa.
At siyempre, sinabi ko na po yan sa inyo na ako po ay naririto at pupunta kay kapatid Madge Pangulima. At siyempre, ilang minuto na lang ang ating natitira. At siyempre, kakaway-kaway na ang kamay ni... At yan po ang ating bigay nating paalala na sana po ay huwag nating kalimutan na i-share ang mga bagay na ito. At siyempre, sa mga susunod pa, mas maganda sana kung may nagko-comment, yung comment na medyo may kakulitan. Yung sabihin, paano kayo naging totoo? Ayan. Para nang sa ganun, meron tayong tatapat na batas. Kailangan, batas din ang inyong itatapat. Alam nyo, kapag batas sa batas, ngipin sa ngipin yan. Dila sa dila, gilagid sa Dila sa dila. Ayun. Sa mag-asawa lang naman yun. Okay po, at yan pong atin pong, pasalamat po tayo sa atin pong Chief Justice Alexander Gismondo, sapagkat siya po ang gumawa ng memorandum at pirmado niya po ito upang maipatupad ang rule of law. At sabi nga po natin, hindi lang po lamang sa pampolitikang usapan, kundi ito po ay para sa lahat, lalong-lalo na po sa atin pong usaping panlupa, sapagkat mauubos na po ang ating pag-aaring lupain. Pero magpapasalamat tayo mga kapatid, mga kababayan, sapagkat ang kanilang hawak ay hindi titulo, kundi ang hawak nila ay certificate of title, not the title to the land. Ay, sino ba ang may hawak na titulo? Yung mga nagtatago ng titulo Propela de Terinos, Royal Decree 01-4, mapipilitan kayong ilabas yan. Pero may Xerox tayo. At alam nyo yan po mahirap din Alam nyo, masalimuot yan. Pero alam nyo, nagpapasalamat tayo sapagkat ang hawak nila na mga certificate of title lang, hindi po titulo. Wala pong titulo ang pinanggalingan ng kanilang mother title o OCT, Original Certificate of Title Number. Pakitingnan lang po ninyo yung mga certificate of title ninyo. Hanapin ninyo kung anong OCT meron kayo. Ayan. Ano ba yan? May nagpahabol pa. Okay. Si Ka Evelyn Cabal. Good morning. Mabuhay po kayo, Ka Bobby. Opo. Siyempre, tayo naman ang magkakasama dito. meron siyang pinabasa. Ano ba yung sabi niya? Tingnan natin. Wala naman. Ay nga. Good morning. Mabuhay lang, Ka Bobby. Wala po rito. National officer. Okay. Yung pong national officer, hindi ko naman po masyadong kabisado lahat ng mga pangalan natin. Yan nga, si President Dato Lopez, si Vice President Ray Fulgencio, at Secretary Nelva Bustamante, at siyempre, Chairman of the Board, si Arcangel, ng Bagong Silangan. Apelido, nakalimutan ko. Yung mga board natin na sila... sila sila Alvin. wala na si Calvin. At iba pa ang mga alam nyo, sa susunod pag alam nyo, sasabihan nyo ako, maghanda ka, Ka Bobby, di ihanda nyo yung sulat yung mga pangalan nyo, bigay nyo sa akin. Alangan naman ako pa maghahanda. Ay kayo na nga babatiin ko. Sumbat na tuloy. Biro lang po, joke lang po. Yan po ang aming pong pagbati sa inyong lahat. Ang aming pong pagpapaalam at siyempre, pangsamantala tayo maghihiwalay at magkikita tayo sa susunod na mga araw, sa araw ng Biyernes at Sabado. At inyo pong lingkod. At patuloy na pagkikinig ninyo sa programang Cleanland Title Crusaders. At siyempre, ito lang po yung tunay na malinis na titulo ng programa
ng CCN News, Filipino Views, Title. Cleanland Title Crusaders. At siyempre, ang inyo pong lingkod, Leonardo, Bobby, Medaflor. Magandang umaga, Pilipinas. Ako ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan.